Billing mo sa kuryente, magkano? Isang buwan? Meron dun sa dapat na account po, isa po is merong 12. 12 million Opo. a month. Opo. 12 million a month, Glenn. Hindi na kayo naging aware doon? Anong activities ng 12 million a month? Para na siyang isang malaking 12 million a month pa lang yun, ha? Good morning po, Madam Chair. Sa provincial office po ako. Ang nag-inspect po ay yung local po ng Asan na yung Porac local First. mo? Wala po dito. Bakit? Nasaan siya? I think hindi po yata siya. Ba, hindi nga pwede kasi kailangan nyo nang pumasok. Okay, ikaw ang provincial. Apo. Yun lang bang nakita nyo na nag-inspection kayo, yung kulang ang requirements? Wala ba kayong ibang concern doon? Yun po kasi yung mandated po sa amin, Kahit Madam mandated sa inyo, whatever mandated sa inyo, wala ba kayong nakikitang mga illegal activities dun sa pinasukan nyo, mga building, o hindi nyo pinasok lahat? By the time po kasi na nag-conduct ng inspection po, ma'am, yung mga buildings lang po ang nakita. Wala naman pong occupant that time. So hindi nyo na tiningnan? Wala Kahit may po. nakatagong tao, hindi nyo na tiningnan? Wala po. Ilang building ang walang requirements? Bali sa record po namin ay 13 buildings po. 13 buildings ang walang requirements kasi the rest of 46 hindi nyo na tiningnan. Tanong ko lang po. So, presumably, no, nung in-inspection yan, 13 buildings, ibig sabihin pinasok Hindi, lahat hindi. yan. Opo. Kasi hindi mo naman... Opo. Pinasok Oo. nyo pero wala kayong nakitang mga gadget, mga computer, mga ganon, walang tao. Wala po. Wala, bakante Wala. yung building. Opo, O sa the 13 rest lang ng po 46, hindi nyo na pinasok. Based on, ito po kasi yung in-apply po nilang pinakahuli, ma'am. So, yun po yung in-inspection lang. Oh, so yung other 46, the rest of the 46, 13 lang ang in-apply. The rest, asan yung Angeles Electric? Dahil nandito po Angeles lang. Electric, bakit mo pin-provide ng power yung Lucky South na yan na meron ka bang coordination with the municipal engineer? Meron ka bang electric plan? Sino yung nag-install nun? Sino yung nag-install nun? Good morning po, Your Honor. Yung pong sa Angeles Electric side po, once na nakumpleto po yung documents, Hindi, yung documents, may electrical plan ka. Meron ka bang alam na meron na siyang permit sa municipal engineer? Okay ka na doon? pagka nakumpleto po, hindi po namin sila makukonektahan hanggat wala pong Building permit. At saka, Certificate sino of may-ari Electrical ng lupa? Inspection. Dapat, oh. Certificate of Electrical Inspection from the Municipal Engineer of Meron Porac. kayo? Meron po. kayo? Teka muna, bakit ikaw Angeles Electric ang merong nagbigay niyan, samantalang Porac yan? Di ba ang Porac Pelco 2? Bakit kayo ang naglagay? Opo. Kasi po, during that time po, even di-develop pa lang po nung landowner yung area na covered po ng Porac, wala pong nearby na lines po yung Pelco 2. And dahil yung pinopromote po nung landowner is tourism and employment, nag-request po sila sa Angeles Electric, yung pinakamalapit po since yung area. Opo. Nagpirma ba ng waiver ang Pelco 2 sa inyo? Kasi hindi nyo na jurisdiction yon. Wala pong waiver. Okay. Walang waiver, ha? Sige. Ngayon, magkano ang billing nitong Lucky South a month doon sa billing mo sa kuryente? Sabihin mo lang, yung totoo, kasi meron tayong, kailangan namin resibo. Magkano? Opo, meron po kaming isasubmit din po na billing statement. Hindi naman yun kasi open sa public yung billing mo sa kuryente. Magkano? Isang buwan? Meron dun sa dapat na account po, isa po is merong 12. 12 million Opo. a month. Opo. 12 million a month, Glenn. Hindi na kayo naging aware doon? Anong activities ng 12 million a month? Para na siyang isang malaking 12 million a month pa lang yun, ha? At ikaw, Angeles Electric, hindi ba kayo nagtataka na sinabi mo walang operation lahat tapos may 12 million electric bill? Hindi ba kayo nagtaka nun? Hindi ba kayo, ayaw nyo bang tumulong sa ibang Kapampangan? Saan nila ginagamit lahat yung kuryente na yon? Your Honor, yung customer po ng Angeles Electric is yung Whirlwind. Yung Whirlwind po,
nung nag-apply po sa Angeles Electric sa real estate. Hindi, anong company ang nag-ano sa inyo? Mali-mali. Whirlwind po. Ah? Whirlwind po. Whirlwind Corporation. Hindi yung Lucky South. Hindi po. Ngayon, sinong nag-install ng electrical doon? Ang Angeles ba? Angeles Electric? So, para may makita kayo kung may mga gadget, merong mga equipment na naiiba, na mga high-tech na equipment, di nyo nakita yon nung nag-install kayo? Bulk power po yung sa amin, naka-primary metering. So, yung po So, sa electrical, sila na. Opo. Yung mga Chinese na yung naglagay ng mga electric sa loob. Opo. So, tiningnan nyo ba kung tama yung specification ng mga kable? Hindi na. Pinabayaan nyo na lang sila. Since meron... Transformer na lang sa inyo. Tama po. Transformer na lang sa inyo. Bawal yon. Dapat kung magkasunog yon, dapat yung specification ng kable nyo, dapat yung matibay dahil sa dami ng building, magkasunog yon, kayong may kasalanan nun. Kayong babalikan. Kasi, hindi basta transformer lang ang inilagay ninyo, dapat yung specification ng material na in-install doon sa mga building yon, kayo dapat ang mag-approve. Nakita nyo ba kung anong kalaki yung mga kable nila? Actually, Your Honor, yung 13.8 kV line lang po yung sinupply namin. Since primary metering, yung transformer po ay sila rin po ang nag-provide. Pero katungkulan yung transformer, mayaman sila. Sila naglagay ng kanilang transformer, mabibigat yun, ha? Opo. So, yun, 12 million a month, no? Yung 12 million naman, ibig sabihin, yung activities niya, maraming taong naggumagamit, maraming activities, di ba? Maraming activities. So, ikaw, Angeles Electric, nung nakita mo yon, yung 12 million a month na billing, hindi ka ba nagtaka? Wala ka bang kinonsulta na mga enforcer or kung ano man yon, mga LGU? LGU, teka muna, bakit 12 million ang electric bill nito? 10,000 lang a year ang business license niya. Hindi ka naging concerned doon? Actually po, Your Honor, doon po sa sinubmit nilang electrical plan, doon po na kinocompute yung estimated monthly bill. So, hindi naman po nagkakalayo doon sa sinabit po nilang electrical plan. So, ibig sabihin, sa electrical plant pa lang nila, malaki na yung konsumo nila, no? Opo. Alam yun ng LGU. Alam ng LGU yun na 12 million ang kanilang Kanina galing electrical plan, approve ba ng LGU yun? Galing po doon sa nag-apply po siya. Whirlwind Pero Corporation. Sinubmit yun sa LGU, presumably. I believe nag-submit po sila ng copy. Sinabi ko sa inyo. May nasabit pong electrical plan Yes. lahat sa amin. ng 46 building. Yes, Nay Yes, po. sir. Meron lang po pinapatanong sigop. Madam Pagcor at Panyara, attorney, no? Tanong ko lang po, from the time it started its operation, no? Up to the time its permit was canceled, ano po yung binayad na ng Pagcor, ng Lucky South 99 in terms of taxes or shares of the gaming revenues, di ba? Ang alam ko kasi nagbabayad dyan aside from the 25% net income, 25% of the net income, di ba, sa BIR, plus 2% of the gaming revenues, di ba, nakalagay dyan? Magkano ang nabayad na ng Lucky South? Yung operations ng Lucky South sa Pagcor. Sir, from January 2022 to December 2023, they have remitted a total of 164,458,963 To pesos. Pagcor. Yes. So mga 20 million per year. 20 million na yun. Yes po. Yes. Can we know from the BIR how much in terms of taxes? Hindi pwedeng malaman. Pwedeng yan sa BIR. Next na lang. Ay, Baba, nandito po, baka pwede nilang sabihin. Is it confidential kung magkano binayad? Naka-register Registered ba ang Lucky South 99? Is it a registered It is a employee? registered business. However, insofar as the income is concerned po, we are not allowed to disclose the Hindi, information. No, we're Your not talking about the registered owners sa inyo kung sino. But can you disclose how much they paid in taxes? Not yet. No, Your Honor. Hindi, We are not Yes. allowed. Sinabi na ng Pagcor. Yung iba po yun, sa net gaming revenues yun eh. 2%. Anyway, tanong ko lang, no, kasi very relevant. Is the Pogo Hub, alleged Pogo Hub, pinag-usapan natin yung malaking area, na ni-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, is it an accredited Pogo Hub? Because No. we have to put things into context, di ba? Merong Pogo license operator and Pogo Hub. A Pogo Hub is an area where locators can put up their business to operate
a gaming, offshore gaming, di ba? Kaya gusto ko lang malaman, if it's not an offshore or a POGO hub, no, it is entirely within the jurisdiction of the LGU, di ba? Tama? Kaya tinatanong ko lang, no, is there any other place other than Lucky South 99? Kasi meron tinatawag na special class of BPO under your manual of regulations, di ba? Special class of BPO, kumbaga mga call centers ito which provide services to POGO. Maski nasa Manila yan, maski nasa ibang bansa yan, if a certain building is categorized as special class of BPO, it can be located anywhere in the Philippines and provide gaming services, di ba? Is there any special class of BPO situated in Pampanga? Right now, sir, there's none. Actually po, dati po, meron pong mga iba pang service providers na located in Pampanga. However, Can we be provided with the special or list of accredited service providers and accredited customer service providers ng PAGCOR dito po sa Pampanga? Napaka-relevant po kasi niyan. Kasi po, kung meron kayo mga special class of BPO which you have accredited before, who have conducted or provided services to gaming operators here or abroad, baka po hanggang ngayon, nagpo-provide po sila ng illegal services, di ba? We need to know. Kasi po, nagpapa-inspect si Governor at si Vice Governor sa mga business establishment Para po alam namin, meron ba? Kung meron, pwede po ba bigyan nyo kami na listahan? Attorney, we will provide po the list of those of one. Actually, one na lang po yung registered sa Pampanga. Can we know live where- studio streaming provider, and we'll also Where provide is the that? list Where is that? Where's the studio? in Midori po. Midori. Ano pa? Ano pa? Before, ilan po yung binigyan nyo ng accreditation na special class of BPO and accredited offshore gaming service providers? I think nasa less than 10 po yun. Could you and we please will, provide yes, us, sir. no, tsaka yung kung kailan nyo provide ng ano yan? Kasi we're totally blind. Ngayon lang namin nalalaman yan Di ba? We will- Tapos sa amin pinapatrabaho. Tulungan nyo naman kami. Pinapatrabaho nyo sa amin Di ba? I've heard, hindi, pag na-cancel na namin lisensya, bahala na kayong mga LGU. Tulungan nyo naman kami. Di ba? Tulungan nyo naman kami. Bigyan nyo po kami na listahan. No? Kasi, we're told, it's only now that these are coming into fore. Di ba? Hindi namin alam. Yung mga special class of BPOs. Now, are there POGO hubs? No? If the one in Porac is not an accredited POGO hub as provided for by your manual of operations, are there POGO hubs located in the province of Pampanga? Wala na po nung sinara po yung nasa Sun Valley po. So before there was a POGO hub. 'Di ba? Para po magkaintindihan tayo, iba po yung POGO hub, iba po yung offshore gaming licensee. Yung POGO hub kasi yung lugar na kung saan pwedeng magdala o maglocate ang mga offshore gaming companies, 'di ba? Na mayroong lisensya magpasugal online, 'di ba? Tapos may mga pwede na sila mag-establish ng mga Kaya po nandito yung PLDT. PLDT is a service provider, isn't it? Is it an accredited service provider by PAGCOR? No, sir. Oh, bakit? We do not accredit po the internet service providers po. Bakit? But is it considered as a service provider? Because without the internet, They cannot operate. they cannot operate, isn't it? So this is an indispensable part of the gaming operations of a POGO licensee, isn't it? Sino nagpo-provide ng internet nila kung hindi accredited? Pwede bang ng PhilHealth? tanong nandito po yung PLDT? Wala. PLDT. Sila mismo. Na PLDT, nandito Hindi na po yung PLDT. PLDT. Ano ba kayo? Kayo ba yung nagpo-provide ng internet doon sa Santa Cruz, Porac? Good morning po, Your Honor. Ako po si Kenneth Sun, Relationship Manager for PLDT Enterprise.
As check po, with regards po kay Lucky South 99, wala po siyang existing account sa Walang amin. existing account. So wala kayo, wala Who provide kayo the internet provider service nila. to... Pwede ba yun? Pwede ba yun na... Kanino ko pa, do you know if who is the Hindi ka internet palang service provider? kumano ng internet without this Oo nga. provider. Can we know Anong ginagamit nila? who is the internet service provider of Lucky South 99? We do not have any information about that. You're supposed to know because under the rules, existing rules and manual of operations of PAGCOR itself, no, I can read the entire, nandito yun eh. No, I took time to read ito po, no. I'm not drawing it from nowhere. I read the entire manual of PAGCOR. Sinasabi rito kailangan accredited yung mga service providers. Yes, And sir. internet However, hindi is an po indispensable part of the operations. Hindi po kami nag-accredit po ng mga public utilities po like No, the but provider of I'm telecommunications. Is there any record in your office, or do you require, as one of your requirements, as to who provides this Internet. part of the indispensable services that for a POGO operator to operate? Internet yan eh. That is an indispensable. Kaya nga yung binago nyo nga, internet gaming na yan eh. Without the internet, there is no offshore gaming to speak of. So this is an indispensable part. We need to know this because this is very crucial. Imagine, meron na nga scamming na nangyayari, may hacking. We do not know. Paano nila nagagawa ito? May sarili ba silang internet nila? Hindi kailangan ng local provider? Kailangan po nila. At bakit hindi ba't nyo alam? walang PLDT, wala ring Converge, wala ring Who provides, in the record na Lucky South, Globe. who provides the internet? connection na? We don't have any record po. Ay, yun ang sinasabi ko, di ba? Yun po ang sinasabi ko. Ang hirap po kami sa local government. Kayo nga, house to house na po ni Governor. Di ba? House to house na po. Kasi gagawa po kami ng house to house na po ni Nanay. Tapos, hindi namin alam kung sino yung hahabulin namin mga internet. Sino ba? Sandali. May illegal dito. Pwede ba? Hindi po namin alam kung sino hahabulin namin. Attorney John, ang nangyayari dito, walang Converge, walang PLDT, walang Globe, wala lahat. Yung mga internet provider. So, ibig sabihin, ganun na sila ka-high-tech na sarili nila, dala na nila yung kanilang internet. So, ganun sila talaga ka-high-tech ngayon. Yung technology nila. Yes. Kasi hindi nila ginagamit yung ating Did you not internet find provider. Did you not find it alarming that there are certain corporations operating under the clock of being POGO or licensed operators? They have their own internet connections na hindi natin alam. Di ba? Medyo nakakabahala yun. Di ba? Only those duly licensed internet providers, duly licensed and given permit by regulatory agencies of government, Philippine government, are allowed to provide Attorney John, internet access, di ba? Andyan ba si Pawok? Si Pawok nandyan? Then medyo na-alarma lang na. Hindi. Kasi tingnan natin kung anong gadget na nakita dun sa raid nila, dun sa inspection nila. Kasi, hindi, sorry PLDT, akala ko kayo yung internet Hindi po pala provider. sila Inano namin. Asan yung Pawok? Yung rini-raid? Yung nag-raid, walang representative. Kasi makikita natin dyan, dun sa mga inspection na building ng mga gadget, makikita natin doon kung anong mga klaseng gadget yan eh. Kasi may sarili silang internet. Kasi po, nung napakinggan ko po kasi sa TV9, nag-evolve na into scamming yung mga ibang mga natatanggal sa Pogo, nag-involve sa scamming. So they are using internet services, di ba? So imagine, if their technology that they are using, which is unknown to us Filipinos, pinapagamit dito ngayon sa mga scammers, di ba? Sa kanino nang galing yan? Sa kanila. Di ba? Isa ho dapat sa titignan ng PAGCOR. Sino bang duly license dapat? Di ba? Para alam po namin kung nagagamit sa scamming ang mga to, alam po natin kung sinong hahabulin natin. Kaya nga pinapa-accredit sa inyo, di ba? Yung mga, kung hindi ka accredited ang PAGCOR,
even on customer relations, di ba? Entertainment, kailangan accredited sa inyo, di ba? Otherwise, hindi pwede. Nakalagay po sa Manual of Operations ninyo eh. Yet, one of the indispensable part of a offshore gaming licensee is an internet server connection. And yet, we have no records as to who is providing that kind of service to Hindi. this Lucky South 99. Siguro So, pag it raises more questions eh. hindi siguro pagkor yung mga ganyan na mga siguro lahat may mga lapses ano. Siguro pagkor ngayon lang kayo, the previous administration di namin alam kung sinunod na lang yan ano. Pero dapat maging aware kayo diyan kasi kung hindi sila gumagamit ng mga local provider natin ng mga internet, nakakatakot na yon. Kasi anong kanilang equipment na dala, bakit nakakapag-offshore sila na without using our local internet provider, di ba? So pag take note mo lang yan para maging aware kayo. Kasi sabi mo, may natitira pa kayong POG operation, di ba? Pakitingnan nyo lang yon, baka makakatulong naman itong ating mga hearing na to dun sa mga lapses, kung ano yung makikita natin na dapat na hindi na pwedeng mangyari, naging aware na kayo. So, hindi, sa Pampanga, definitely ayaw na namin. So, the other places na may POGO, kailangan, tingnan nyo rin, yung taxes ba ng equipment, kailangan bang ipasok yung mga equipment na to? Hindi ba illegal ang mga equipment na to? Dapat ilagay sa atin? Pwede naman silang umano ng mga provider natin, di ba? Ng mga internet provider natin. Bakit may sarili sila? Anong purpose nila? Bakit sila may dala na sarili nila na hindi natin sila namomonitor? Maging ano lang kayo doon, Pagkor, pakitake note lang, no? So, wala na tayong magagawa eh. Nandun na yon. Wala na tayong abulin doon. So, Angeles Electrica, pakisubmit mo lang kung Your Honor, documents if I may. mo at tingnan mo kung tama yung ginawa mo doon sa ginawa mong pagbibigay ng power dito sa South sa Meron lang pong, we'd like to recognize Mr. Romero Pamcham. No? Meron lang pong... Yes, gusto ko lang pong sabihin yung meron po kasi ngayong satellite internet. So, pwede pong hindi dumaan sa sistema ng ating mga telcos. Meron pong isang example yan, yung Starlink, no po? Diretso po yan sa satellite at buong mundo makakakonekta po siya. Yes, but that should be made known to Pagcor. Kasi, ano yan eh, that is an indispensable part of your gaming operations. Di ba? Kailangan alam. At saka, Mr. Chair, yes, Sir. grab po na itong opportunity nga binigyan niyo ko ng pagkakataon. Gusto ko lang po itanong sa Pagcor, no? Nakita ko po sa news, mahigit na 300 yung mga nag-apply sa inyo before. Pagkatapos, naging 40 plus na lang po. Yung pong kinancel yung mga lisensya ng mga POGO o IGL man ito, after kinancel, pinapaalam lang ninyo sa local government gayon, LGU, na ginawa nyo mula 2023. Wala ho ba kayong kakayahan na ito ibantayan ninyo, na siguraduhin ninyong hindi na sila mag-ooperate? Meron po. Actually po, ginagawa po namin yan na tinitingnan po lahat kung operational pa, yung mga nag-cancel na po. Sa tulong po ng Philippine National Police and other law enforcement agencies, sumasama po yung Pagcor sa pag-inspect ng mga canceled operating sites ng mga former licensees and service providers po natin. Kasi po nakita ko yung interview ng chairman CEO ninyo, si Chairman Altenco. Ang sabi po niya, kumikita daw po tayo ng 20 billion sa kanila. Mga 20 billion na ang kinita. Pero ano po kayang magiging kapalit niyan kung napapabayaan ninyo yung mga nag-cancel at yan ay nagiging illegal at sila ang gumagawa ng mga criminal activities dito sa, particular dito sa probinsya po namin. Ano? I think dapat po, since you are the regulatory body, kayo po ang nag-i-issue ng mga lisensya, kapag siguro hindi na ninyo binigyan ng lisensya,
hindi lang po siguro dapat ipasa yun yung obligasyon sa mga PNP o sa mga LGU na ito'y bantayan. Kaya po siguro dumami itong mga illegal. Gusto nga nilang makancel yung lisensya nila para mag-operate ng illegal eh. Yes, well, as a follow-up to that, ma'am, with respect to the Lucky South 99, did after the permit was canceled, did you furnish a copy to the LGU or did PAGCOR furnish a copy to the LGU of Porac? Meron pong furnish na kopya? In-inform nyo ba yung In-inform niyo pa yung LGU ng Porac? na-cancel? Actually, hindi po. Hindi, wala silang... Hindi po. So, lang, we just want to establish that fact, no? Not to blame any, because we want to know, para po alam natin sa mga susunod na mga pagkakataon, pag may mga pangyayari pong ganito, no, we know kung ano yung certain lapses na meron para po makagawa tayo ng mga remedyo, no, ng mga polisiya na these things would not happen again in the future, no? May nandito po yung Bureau of Immigration, baka po may katanungan sa Bureau of Immigration. Immigration, pag may pumapasok sa inyo na PAGCOR, meron ba silang na working permit itong nagtatrabaho sa Pogo? May inallow nyo pagka sinabing PAGCO employees, okay lang sa immigration? Hindi ba kayo nag-alarm sa immigration na ito yung nilistang mga employees ng Pogo Hub? Hindi ba ganon? Open kayo kahit na sino na lang? Basta sinabi niyang Pogo Hub ang kanyang working permit, okay na? Sa ngayon po kasi, una po yung pag-a-apply po nila ng AEP and then visa, and then po mag-a-apply po sa amin ng OGEL, yung Offshore Gaming Employment License. Yung mga nag-apply sa inyo dito sa Lucky South 99, na nag-apply sa inyo na sila yung workers ng Pogo Hub, anong nakita ninyo sa mga in-approve ninyong mga Chinese employees? Puro ba sila, walang bang track record? Wala bang ano? Ini-screen nyo ba sila? Kung criminal sila sa ibang bansa nila? Ganon? Wala. Basta nag-apply sila, tinanggap nyo for the employees of the Pogo Hub? Ganon lang? Ma'am, pagka po kasi na-grant po sila ng visa, na-check na po ng BEI yung derogatory records nila. So, However, for PAGCOR naman po, we require these foreign nationals to submit the National Police Clearance and the National Bureau of Investigation Clearance before we give them po the license for the offshore gaming employment. So, ibig mo sabihin, yung in-apply lang nila ng mga pangalan, yun lang ang may police clearance, di ba? Pero the rest, sa nangyayaring ganito na torture, scamming, yung mga human trafficking, ang sabi ng PAOK, they are bad criminals sa country nila. So, ang ibig sabihin, yung mga in-apply sa inyo ng Pogo operator, hindi sila yung tunay na nagtatrabaho doon. Kaya nangyari na nakita yata ng mga law enforcer natin na itong taon na to criminals sa bansa nila. So ang nangyari, PAGCOR, parang yung sinasabit sa inyo, hindi yun ang tunay na taong ginagamit nila, di ba? Parang ganon, yung nangyari. It is possible po na hindi po nila dineclare yung mga taong na found to be fugitives Siguro, of justice. parang ganon. Ang ano? Immigration, Records of the BID, no? Sa talaan po ninyo sa immigration, ilan po nakarehistro sa inyo na nagtatrabaho sa mga Pogo, ano dito, locations yung dito sa yung Pampanga? sa Lucky South. Sa Lucky South. Meron kayong record kung ilan nagtatrabaho sa Lucky South? Actually, sir, meron naman po. Ilan? How many? Is it listed kung in particular kung saan sila nagtatrabaho? Ito ho ba naging, ito ho mga na-apprehend ho natin dun sa... No. Do you have in your records, no? During the time when the Lucky South 99 was Hindi yung operating. nahuli sa raid, hindi yung Hindi nahuli sa 100 raid. plus. Binibigyan ba kayo ng listahan to check if they are legally staying here in the Philippines kung nagtatrabaho dyan sa Lucky South 99? Meron ba kayo specifically? Hindi lang yung mga nahuhuli because that is after the fact already.
So, hindi nyo na tinatanong yung mga dumarating kung may working visa ka ba, basta tourist okay lang sa inyo, hindi na identify. Pag po, yung mga parating po, Your Honor, yung mga parating po kasi natin, ma'am, tourist visa po sila for as long as okay. for as long as nag-comply po sila. Ito, parang meron kayong listahan eh. Alin ba yung mauna? Alin mauna, yung permit sa immigration o yung permit sa DOLE? Alin mauna, yung Hindi. permit sa inyo o sa No, DOLE? sir. Yun pong sagutin ko po na po Yes, yung yes, sa, yes, sa sir. Lucky South. Yun pong employee po na nakarehistro po sa amin is 883. Oh, 883 sa Lucky Yes po, South. Sa Lucky South. Oo. Oh. dumating balat yan, yung 800? So 800 Lucky South. Dole, South po. 800 Dole. Now, considering that in the Bureau of Immigration, the number of workers listed, no? Whereas, tinatanong ko kanina yung sa application ng Lucky South, alin ang pinakamarami? 3 yata, 7 sa inyo. Ganun din. Recent po nila, sir, na reports. But the previous, ilan? Hindi rin po ganun kadami, sir. Yeah, na report. but there's now a seeming disparity, a wide disparity between the records Of of immigration. immigration yung sa inyo saka sa DOLE. Diba? How can we reconcile now? How can we monitor and supervise and regulate these POGOs if based on the records talagang, diba, kung nakuha ko yung Bureau of Immigration, isasarado na ba? Sandali. Ang permit nyo, 7 lang application show, 800 na itong nagtatrabaho sa inyo. Immigration, hindi ka Dahil 800 daw eh. coordinate sa PAGCOR kung bang allow yung 800 na foreigner na yon na papasok dito sa Lucky South. Wala kayong coordination na talagang ito yung needs nitong POGO operation. Your Honor, yun pong pagpasok nila as tourist visa, Paano nyo as nalaman na tourist. empleyado sila ng Lucky South? Tourist visa. Okay lang yon. Sa Tourist records po visa namin, talaga. we cross-check po yung noong time na na-deny po yung application for license po ng ng Lucky South. So we cross-check all the employees listed sa Lucky South. Ilang buwan ang stay nila na Ilan? ina-approve 800. Could you please furnish us a copy of the Yes record? po, yes. Kasi, is it within the powers of the immigration? Yes. Hindi ba bawal, no? No, Your Hindi ba Honor. bawal? Sige. To respond to your second question regarding the tourists entering our country, pag dineclare po nilang tourist po sila for as long as they complied with the basic requirements by, yun nga po, yung mga primary inspectors po natin sa airport, pinapapasok po natin sila as and then- tourists. And then, eventually, kung makakuha po sila ng trabaho at kumuha po sila ng Magre-register working sa inyo, visa. di ba? Yes po. For So, visa. as per your record, the number of No. the 800 registered with your Under office under Lucky South sila. And then, Your Honor, papasok po yung jurisdiction ng immigration po in case there are visa violations or pero- they are working with the company, pero hindi, aside from the petitioner company. Yung mga tinatanong namin kasi, ilan yung mga na-record sa talaan ninyo na nagtrabaho sa Lucky South? 800. Yun po, Your Honor. Yun nga po, since na-deny po yung lisensya nila, so Cancelled na yan. cancelled na yun. Automatic yan. Yun po. Ngayon, ang tanong ko lang kasi for purposes of regulations naman, kawawa naman Yes kami po, mga opo. LGU eh. Kaya tatanong ko, meron ba kayong mandato o nasa polisiya nyo ba na, o LGU, ito yung mga nagtatrabaho sa iyo ha, mga alien, 800 ito. 800 dito para alam mo lang. Kasi para alam din naman namin kasi pag nag-commit ng mga violations yan, alam namin kung saan hahanapin. Di ba? Pina-furnish nyo ba yung mga LGUs? Hindi. Hindi po, sir. Ang ano po dyan kasi usually, pag kami mga ganyan violation, yung information from the pieces of information from the LGU and also from LEAs are very vital to us for us to operate. And in case we will... Kaya nga, sinasabi mo na nga very vital sa inyo. Yes po. Hindi nyo naman binibigyan kami na listahan eh. Hindi naman. Hindi po. Di ba? Very vital. But, ang tanong ko, was there any instance you provided a list of all those workers registered with your office sa LGUs? Halimbawa, sa PORAC, binigyan nyo Hindi ba kayo ng nagbigay. listahan? Hindi po kami nag... Oo. Tapos immigration, Yes. yung 800 na yon, minomonitor nyo ba kung ano yung mga activities nila sa Lucky South? Kasi hindi lang basta pinayagan nyo. Nagtatrabaho sila sa Lucky South 99.
dapat tingnan nyo rin, ano ba yung mga activities ng 800 na to? Walang nangyaring ganon. Kasi kayo ang mayroong mayroong jurisdiction nun eh. Kung ano ba yung mga activities ng 800, totoo bang nagtatrabaho sila sa Lucky South? Anong tinatrabaho nila sa Lucky South 99, di ba? Dapat kayo yon. Immigration, may right kayo. Ano po, Your Honor, in case there are information po. O so walang information sa inyo na may Yes illegal po. And then, activities ng yun nga po 800. bago po kami, Your Honor, makapag-inspect doon, kailangan po muna namin ng vital and useful Information, di ba? from the LAS and the LGUs. Napaka-importante ng mga Yes LGUs, po. di ba? Oo. Nandito ang presidente po namin ng Pampanga Mayor's League, Mayor Jun. Di ba, narinig mo yung mga iba-ibang mga hensya. Di ba, sa ating pinapatrabaho ngayon, yung paghahanap, paghahabol, kung sino man na merong mga illegal pogo operation, mga scamming. Sa atin, pinapahabol yan sa inyo mga mayor. May direktiba si governor sa inyo, saka si vice gov. Narinig mo yung mga iba-ibang ahensya. Sige, Immigration. Yes, Your Honor. Ngayon, nung nagkaroon ng raid, in-stop na yung license ng PAGCOR 2023, yung POGO operation sa Porac. Asan na ngayon yung 800 na yon? Saan mo hanapin ngayon yun? Diniport na ba sila? May hanap mo? Pakalat-kalat? No, ma'am, yung pong visa nila na-cancel na po. Na-cancel na, Yeah. pero nandito pa sila. Hindi nyo alam na lumabas na. Nasa Hindi, ano nyo yan eh? Nasa opo. data nyo yan kung lumabas o hindi. Malalaman po namin yun. Eh, Meron din po pakitignan sila. mo lang kung lumabas Yes na yung po. 800. Hindi. hahabulin ni Mayor Jun yan. Mayor Jun. Opo. Mayor Jun. Good morning po. Sa ngalan po ng 19 municipal mayors po ng Pampanga, we passed a resolution po yung against sa Pogo. Sa amin po, sa kasamahan ko mga mayors, number one po sa amin yung social impact po ng Pogo sa bayan natin. We know na may pumapasok na pera sa gobyerno, pero yung social impact at saka yung negative impact sa mga bayan-bayan namin, yun yung mga malalaking problema po na nakikita namin. Makita mo, may human trafficking, may torture na sasabihin sa isang lugar na malaking bagay po yan. So, kami po katulong nyo dito. May tatanong lang po ako sa PAGCOR. Sige, go ahead, Mayor. Ma'am, sinabi niyo po kanina yung nag-apply na Pogo sa Pampanga lang. Example po, nag-apply ng Pogo sa Pampanga, 10. Yung nabigyan, 2. Tapos, tinanggalan nyo ng permit yung isa. So, lumilitaw, may isa na lang ang nag-ooperate. Yung isa, minomonitor nyo kung nag-ooperate pa rin. Ma'am, can we get the list yung nag-apply din na hindi... Yung nag-apply na hindi nabigyan ng baka yung nag-apply na yon nag-ooperate din kahit hindi nabigyan ng And then, kailangan ho namin ng list per bayan. Not per bayan. So, we can monitor po. Baka may nag-apply pala sa Apalit, hindi ko alam. Nag-ooperate pala na gano'n, no? So, hindi lang po yung nabigyan ng permit yung kailangan namin, pati po yung mga nag-apply para po mapacheck din namin. Baka yung mga nag-apply nga pong yun yung illegal din na nag-ooperate na Kasi hindi naman mag-a-apply siguro ho yan kung hindi nila alam ang kalakaran dyan at hindi nila alam ang Ang trabaho. Trabaho.